Kapag naka-attend ka na ng basic PCO training, ang kasunod na niyan syempre ay ang pag-apply ng accreditation sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office. So kapag meron ka ng Certificate of Basic PCO Training, meron ka ng Certificate of Managing Head Training, at iba pang mga documentary requirements, isubmit mo na yan sa online PCO application system. As shown on the screen, yung PCO online application system. Para makapunta ka dyan, puntahan mo gamit ang inyong internet browser, pco.emb.gov.ph. pco.emb.gov.ph. So, dyan. So, yung mga requirements mo, ipapasa mo dito sa system na to para dito din ma-evaluate at dyan na rin ma-approve ang iyong accreditation. So, ang normal process dito, mag-create ka syempre ng account, parang Facebook account lang, paano ka makapag-post ng picture o video sa Facebook kung wala kang account. So dito, gagawa ka ng account, click mo lang tong sign up. Ayan, kailangan mo dyan ng active email tapos password. Pagka nilagay mo, halimbawa, Juan de la Cruz at gmail.com, tapos yung password, tick I agree, and then push this button, register. So, magkakaroon ka ng account, magpapadala ang system ng notification dyan sa email para i-activate mo. So, kailangan mong puntahan ang iyong email after mong maklik itong button na register kasi may ipinapadala ang system doon para ma-activate mo yung account. So, kapag na-activate mo na, pwede ka nang mag-login sa system. So, dito, ilalagay mo yung activated email at saka password. So, pagka nailagay mo yung email at password, makakapag-login ka dito sa online PCO application system, and then puntahan mo lang itong profile. Itong profile, yan ang una mong gagawin, kukumplituhin mo itong profile. Yan. So, yung profile mo, kukumplituhin mo yan kasama syempre ang educational attainment mo at saka work experience at yung training attended at saka other personal attachment gaya ng government ID, i-attach mo dyan. Ganon din yung copy ng ECC, kung hindi ECC, copy ng CNC, at saka copy ng resume or curriculum vitae. Depende kung ano ang gamit mo. Yan. Lalong-lalo, kung ikaw ang may-ari ng business, ilagay mo dito ang DTI registration certificate. Yan. Kung hindi DTI ang applicable, baka yung SEC, registration certificate. So, kailangan i-attach yan dyan. Sa mga magre-renew ng accreditation, ang mga nasambit ko kanina, kasama yung proof of compliance to the requirements of environmental laws. So, kung may mga batas tayo gaya ng PD 1586, RA 6969, RA 9275, RA
8749, RA 9003, ano yung mga DNR compliance requirements doon, dyan natin yan i-upload. So kapag ka meron ka na nung mga documentary requirements, wala nang kasunod kundi ang pag-apply ng accreditation sa DNR EMB Regional Office. So ang pinakita natin kanina ay yung profile at yun ang umpisa. Kailangan kumpletuhin mo yung profile mo dyan sa account mo kasama yung picture mo pa nga, white background, saka electronic signature. Maglalagay ka din dito. Ang kasunod na niyan ay doon sa application. Click mo naman itong application kapag napuno mo na yung profile. Click mo lang yung application at saka yung all button. And then may makikita ka ditong application control panel. So ito, dito ka sa new application focus kung individual ang pag-apply. Meron kasing mga kumpanya o establishmento o business, nag-group sila. Bawa, bangko o clinic, nag-group sila. Halimbawa, 10, hahawakan lang ng isang PCO o grupo yun. Ang tawag doon ay cluster. So dito ka naman kung ikaw yung PCO ng isang cluster. Pero kung PCO ka ng isang business, isang kumpanya, isang establishment, dito ka sa new application. Click mo lang yan at may tanong dyan kung ikaw ba ay may existing certificate of accreditation. So, ibig sabihin na accredit ka na before at ngayon, kung ang sagot mo ay yes, ibig sabihin nagre-renew ka. So, yung set of requirements for renewal ang hahanapin sa'yo ng EMB. Pag sinabi mo namang no, ibig sabihin first time, di yung sets of requirements din for the first time. Ang sagot mo lang dito either yes or no. So when you click no, makikita mo dito, new application, hihingin sa'yo ang appointment letter as PCO, certificate of employment, notarized affidavit of undertaking. The rest nandoon na sa profile. So once na ma-upload mo yung mga requirements na to, dito sa pinakababa, meron ditong submit application button. Yun, submit mo na. Antayin mo lang yung evaluation. Pagka binigyan ka ng order of payment, bayaran mo sa Land Bank of the Philippines through Land Bank LinkBiz portal. Hindi yung physical branch, kundi LinkBiz portal. Pag nabayaran mo, may resibo yon sa system. Itong electronic payment system ng Land Bank. May nag-generate doon ng electronic receipt of payment. Ito yun yung Land Bank LinkBiz. Ito, ito ka magbabayad ng ah, application fee. LinkBiz portal dyan. Ayan dyan ka magbabayad. So, nag-generate yan ng receipt of payment. So, i-upload mo yan dito sa system, dito sa account mo din. So, kasamaan mga to. So, basta i-submit mo muna yung application and then antayin mo yung evaluation nila kapag ang status ay evaluated, makikita mo dyan sa upper portion dito sa taas. Pag nag-click ka ng application all, dito sa taas, meron diyang downloadable na order of payment. So, bayaran mo lang. And then, upload mo yung proof of payment. Makikita mo dito, ano, ang mga status, kung approved na. Once approved na, dito sa action naman, dyan mo naman ngayon, i-download. So, hindi lang nakikita dito kasi wala mang ongoing application or approve. So, pagka lagi mong bibisitahin ng account mo, titingnan mo itong button na application sa all,
Tapos titingnan mo lagi yung status. So ang status niyan ay submitted, ibig sabihin kakasubmit mo pa lang. Sunod ay ongoing, ibig sabihin on process na yung screening ng requirements. Pagka may kulang, i-return sa'yo, ongoing pa rin ang status, ibabalik mo din yung kulang na requirements, ipapasa mo ang status kapag kompleto na, acceptable na, magiging evaluated. That's the time na meron na ditong available na order of payment na pwede mong i-download. Pumunta ka na dito sa Land Bank Link Biz Portal. Ayan, Jam. At bayaran mo yung PCO application fee. Pagka nabayaran mo na, i-upload mo din dito sa system, and then ang status niya isang araw magiging recommending approval and then approve. Pag approve, dito ka naman sa action, click mo dyan yung download or print. May print dyan na button para i-print mo yung certificate. Ibig sabihin, download mo. So, yun yung uh, tungkol sa PCO accreditation. At kung meron pa kayong gustong itanong, type nyo lang dyan. Maraming maraming salamat and God bless us all.